Yan at marami pa mga balitang antabayanan po ninyo dito sa Pulso ng Bayan. Siyempre, pinag-uusapan ngayon ay yung June 17 incident sa Ayungin. No? Alam nyo, kontrobersyal yan, pero tikom po ang bibig ng hukbong sa datahan kung ano talagang nangyari. Ang sinabi nila, Ito nga pala po si Art. Kamusta sa inyo muli? Nagbalik na naman. Hindi na makatiis dahil sa ginagawang pag-uusig ng mga ito sa ating pong Pangulo. Pero pakinggan po natin si Roque sa nangyari nung sa June 17 sa Ayungin Shoal. we do not disclose operational details. Pero meron naman pong social media at basid sa mga social media na lumalabas doon sa China, ang nangyari ay, unang-una, 8 barko po yan galing sa Pilipinas ay nagtangka na i-breach yung blockade patungo ng Sierra Madre. Now, yung pagpupulong ng Presidente sa mga sundalo sa Palawan, alam natin na 60 mga Pilipinong Navy ang sumapong dito sa resupply mission nito. Alam mo, yung blockade na yun na sinabing binridge, yun naman ay nasa loob ng ating pong Siberanya ng Pilipinas eh. Bakit hindi? Dapat inaalis nga yun eh. Pero ituloy pa po natin para malaman natin lahat ng mga sinasabi ni Roque. Alam natin na hindi po naging matagumpay ang resupply mission dahil hindi po nakapasok itong 60 katao natin. Ay hinara nga ng Chinese eh, ng communist. Paano makakapasok? Nakikipaglaban. Ay ayaw naman makipaglaban ng ating mga Pilipino dahil talagang ayaw, hindi naman talaga hindi naman tayo lumalaban eh. Talagang kailangan lang mapuntahan at mabigyan ng supply yung mga nakatira doon sa barko doon sa sa Ayungin eh. Pero tuloy pa. Sa 8 mga bangka or hindi naman bapur ang tawag dyan eh, no? You can say 8 ewan ko ba, crafts, water crafts. So yun na lang ang tawag natin dyan, no? At nagkagirian, pero ang nangyari po ay na-overpower ang ating mga kasundaluhan. Paano hindi ma-overpower? Hindi nga lumalaban ang ating mga sundalo. Hindi naman ang pakay nila diyan ay lumaban eh. Ay napaka-agresibo naman itong mga communist Chinese na ito eh. May mga dalang palakol. Sinaksak yung rubber boat. Kaya nga hinira ng isang barko ng ating Navy o Coast Guard yung dahil lulubog kung hindi hilahin. Pero Hindi po sila natuloy sa kanilang misyon at nakumpiska pa nga yung kanilang mga watercraft, no? See? Kaya lang matapos sa pag-uusap, ibinalik din ang watercraft sa mga Pilipinong Navy. Natakot lang Ang unang-unang tanong, bakit po Navy ang ipinadala for resupply mission? Kapag Navy po kasi, yan yung tinatawag na gray ship. Kasi ito yung sinasabi ko na eh. Ang unang-unang tanong, bakit Navy? Alam ba niyang hindi mga Navy yung pinadala ng mga Chinese? Ang nakikita niya, yung ating pong mga Pilipino. Yung mga Navy natin. Itinanong ba niya sa China kung yun ay Navy? Ay, baka yung pinadala ng mga yan, mga People Liberation Army na yan eh. Yan ay army na ng China. Nagpapanggap lang sila. May mga bomba ng mga dalayan. May mga kagamitan na nagpapanggap lang sila na mga Navy na Coast Guard. Hindi na itinanong ba niya ang mga detalyahe kay Xi Jinping na baka na ito mga Navy. At saka paano hindi mo maalala mga military? Nasa Scarborough Shoal ang kanilang base, military base. Roque Military Base na andyan sa Scarborough Shoal malapit sa Pilipinas. Akala mo ba itong mga communist Chinese na ito na nakikipaglaban dito sa ating mga Coast Guard na hinaharangan yung ating karapatan na makarating doon sa barko, doon sa Ayungin Shoal para makapagdala ng supply? Alam mo bang sila hindi mga sinabi ka sa iyo? Ay lagi mong nakikita yung galaw ng mga Pilipino. At saka wala silang pakialam kung ano man ang padala diyan, Navy, military, or kung ano man. Wala silang pakialam. Nasa loob tayo ng ating economic zone ng Pilipinas. Wala silang pakialam. At bakit tayo naman ihihingi ng pahintulot na pumunta diyan? Ay ating yan. Anak ng weting, kinuha na nga yung Scarborough Shoal. Gusto mo pa ibigay itong Ayungin? Diretso. Kulay ng mga barko ng mga Navy sa buong daigdig ay gray. Wala ang ang ibig sabihin po dalhin niyan, nila. hukbong sandatahan.
Pag Ang gumamit ating pinag-uusapan dito, nasa sa loob tayo ng ating karapatang territorial sea. Naandun tayo, hindi tayo lumalampas ng putos ng mga gagong communist Chinese na yan. Lagi mong pinaniniwalaan itong mga hayop na communist Chinese na ito. Ito mga ito'y mamamatay tao. Ano kang ipinadala dyan ni Xi Jinping na nagtayo ng si Duterte ng Pogo? Lahat mamamatay tao. Yung mga nationalist, Chinese national, yan ay mga mamamatay tao, mga militarya, mga gagong yan. Mga nakakulong na yan doon sa mainland China. Nakakulong yan ang ipinadala ni Duterte para manggulo dyan sa Pilipinas. Ay, sabi nyo, hindi, kumikita. Mga gago kayo. Kumikita, ay ang daming, yan ang mga problema diyan. Ay, di yung kinita ninyo, ay dyan yung ginastos. Diretso pa. ng hukbong sandatahan, Nag-iiba parang gusto mong makipaggera. Kaya po ang China, palaging Coast Guard ang pinadadala. Ang Pilipino, hindi na tayo nadala. Nung unang Pilipino lagi ang kanilang nakikita. Pilipino lagi ang sinisisi. Si Duterte, Pilipino. Yung mga Duterte, lahat, Pilipino. Itong si Bato, Pilipino ang sinisisi. Si Ruben Padilla, Pilipino. Si Jaime Marcos, Pilipino sinisisi. Si Bongo, Pilipino. Lahat ng mga gagong ito, lahat yung nasa SMNI na nagsasalita diyan, kung sino man yung mga nagsasalita diyan, Pilipino ang may kasalanan. Ay kung talagang ayon sa Pilipinas, ba't hindi pa kayo tumira sa China? At saka itong ano kayo pinakain dito naman kay Roque na ito ni Xi Jinping? Dapat pinapalitan na niya ang pangalan, ang kanyang apelyido eh. Yung Roque Ping na lang eh. Ang dapat ang pangalan nito. Anak na sa bagay, mukhang baboy naman siya. Ito, para kakataon sa Scarborough na nagkaroon tayo ng engkwentro, ang pinadali rin natin yung kaunahon nating Navy warship na kita mo kaya na, Navy warship, ang ipinadala natin. Sinasabi ko naman sa iyo, military na ang naandun ng China. Nagtayo na ng bases, nagdala na ng mga bomba doon, nagdala na ng mga tangke doon, nagdala na ng mga eroplano doong jet na mag-uumpisa na ng war. Ay Pilipino pa rin ang sinisisi dahil nagpunta tayo doon at tinignan natin kung ano talagang ginagawa ng mga gagong communist Chinese na ito. Ay wala. Ang sinisisi, ay ang Pilipino, nagpunta ron. Ay siyempre, chichikin mo, ay naano na sa loob ng ating economic zone ng Pilipinas. Oh. Tingnan mo, at saka ito, pakikita sa inyo, kung bakit talaga nangyayari ito sa Pilipinas. Hindi lang ang ating kalaban ay sina Xi Jinping, ang mga kalaban pa po natin diyan ay nasa loob na ng Pilipinas. Itong mga ito, si Roque, yung mga sinabi mga pangalan, lahat ng Duterte. itong sina Jaime Marcos, si Bongo, si Bato, at saka ito si Padilla. Yan ang mga ano yan ni Xi Jinping. Kaya si Xi Jinping malakas din ng loob na laging guluhin ng West Philippines. Bakit? Ay ito pong mga ito ang nagpapalakas ng loob. Bakit? Pag napapakinggan ni Xi Jinping ito, sasabihin niya, pag ginagawa ko yan, may nagtatanggol sa akin mga Pilipino. Oh, kaya naman po laging gumugulo din niya yung dyan. Okay? Yan ang sinabi ni Xi Jinping kay Duterte. Isinugo ni Xi Jinping kay Duterte, paguluhin mo yung Pilipinas hanggang ang mga tao ay magsawa, maiyamot dyan sa presidente at pababain siya. Yan ngayon po ang ginagawa ni Duterte na pinagugulo at alam mo kung sino ginagamit pa niya? Yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ, yung mga member ni Kibuloy. Sumasama dyan. Yan sa maisug na inumpisa nila. Ay bakit? Tinutulungan ni Duterte magtago si Kibuloy, itinatago ni Duterte. Siyempre, kaya niyang sa kanya iniwan ni Kibuloy, ay di nang gagamitin niya. And I know, I'm sorry to these people that these people can manipulate their mind, but aside than that, that's up to them. But ito mga ito talaga ang magpapagulo lagi. Ito po ang talagang ginagamit ni ganun ang communist. Ganun ang talagang kanilang ang technique ng communist
paguguluhin ang pag-ayaw nila do sa presidente na itinayo ngayon ninyo, paguguluhin na Xi Jinping. Susuguin, babayad dito, bibigyan ng pera, ng support ito, sinarukin na ito. Hindi na binibigyan ng support niya sa palagay ko, siguro talagang, hindi ko alam kung anong pinakaya sa kanila, pero yan ang gagawin nila. Ayaw nila kay Marcos, dahil bakit? Ituloy natin. Pilar. Alam. Kaya siyempre, ang messaging yan, nais namin makigera dahil Navy ang ginamit. Makigera. So, ang ibig sabihin, Ang gusto sabi ni Rocky din gusto po nating magkagera. Tayo ang gustong mag-umpisa ng gera. ano ang ba intensyon natin nung tayo'y nagpunta doon sa... Ang una na, bakit tayo ang manggegera? Ay itong mga gagong Chinese communist na ito ang siyang na agresibong naggugulo diyan sa West Philippine Sea. Sierra Madre, no? 60 po yan, 70 na mga Navy, at hindi lang ordinaryong Navy, ito ay mga Navy SEALs, yung Special Action Force. Yan ang nga sinasabi ko Yung ating galaw, alam na alam nila. Ito mga espiya, ito ang mga espiya ni Xi Jinping. Ito mga Pilipinong ito. Ito ang mga espiya ni Xi Jinping. Nililiwathala, talagang sinasabi niyang detalyahe na ito po ay hindi lang niya masabing Xi Jinping. Itong ipinadala ng Navy. Yeah, mga okay, so malinaw po specialist yan na Navy. Sa kauna-unang pagkakataon, hindi po Coast Guard ang nagpunta ron, kundi Navy. So palaban po tayo. At syempre, ginawa nila itong resupply mission matapos baliwalain at sabihin ni Presidente Marcos na lahat ng kasunduan sa status quo ay binabaliwala na niya. Ito'y bagong administrasyon. Bagong presidente. Wala siyang pakialam kung anong ipinagdil ni Duterte or either ni Aquino nung sila'y mga presidente. Wala siyang pakialam doon. Siya ngayon ang Pangulo na sinabi nga, kung yung napakinig yung sinabi ni Juan Ponce Enrile kay Duterte, kayo po ang presidente. Kayo ang masusunod. Kayo ang gagawa ng rules doon sa West Philippine Sea. Ikaw kung paano kami makipag-deal. Ay ngayon, yun ang ginawa niya. Kaya nga, anong ginawa ni Duterte? Ibinigay yung West Philippine Sea. Okay? Pinabayaan sa China. At sa kapalit na ipinadala pa rin dyan ang Pogo, okay? Pinabangon ni si Xi Jinping lumarudi yan na, bibigyan kita ng Pogo, okay? Pinadala siya ng mga kriminal na may over 1,000 workers ng Pogo na ang iba dun ay mga kriminal, rapists, kung ano-ano pa. Pinadalhan, talagang maswerte si Duterte. Pinadalhan pa rin ng shabu si Duterte ni Xi Jinping. Bakit? Kung talagang kaibigan niya si Xi Jinping, this is a freaking communist party. Walang nakalalabas ng buhay sa komunista. Kung gusto niyang pigilin yan shabong dumarating diyan sa Pilipinas, kausapin lang niya si Xi Jinping. Sabihin niya, my friend, don't send me so much of that shabu. My peoples are dying. Bago sasabihin niya, yung mga batang gumagamit, yun ang mga, ang sinabi pa niya, ang pinagpapatay pa niya. See, itong ginawa niya pinagpapatay niya yung mga bata. Bakit? Yun ang mga user Ang user, ang pinapatay ni Duterte sa Pilipinas. Yung pusher, binuhay niya. Otherwise, sino magbebenta ng mga shabu? Siya ang Lord the King ng droga diyan sa Pilipinas. Kung bakit naman yung ibinuto yung gagong yan. Bago sasabihin niya, bangag si Marcos. Siya ang bangaw. Siya ang stupido. Bakit? Naniwala siya kay Xi Jinping. Bago lagi ipinagtatanggol ninyo lagi ang China. Ang China walang pinatay. Yeah, maybe. Hindi sa Pilipinas. The most dangerous people in the world is Mao. Even he is still dead. He is dead already.
nagpapatay yung milyon-milyon. Hindi nga lang Pilipino, yung mga Chinese ang pinapatay niya. Magpasalamat tayo, hindi nakaabot sa Pilipinas. Nang waiting. Bago sasabihin nyo, hindi, ang Amerikano pinapatay. In the war, meron siyempreng casualty yan. Meron din mga nangamatay na Amerikano din sa Pilipinas nung sila yung nakikipaggera. Bakit Pilipino lang ba namatay? Kung maipagtanggol ninyo ang China, akala mo lahat sila'y tama. Akala mo malinis na malinis ang China. Galit na galit kayo sa Amerikano. Ang Amerikano hindi nagpareyan para manggera. Nung malaman ng Amerikano na it's heavily, yung West Philippine Sea, ay nalalaman nilang malapit na kayong girahin ng China. Yung Indo-Pacific, gusto nilang saraduhan. Alam ba ninyo kung sino maglalaban-laban dyan kung hindi pinakailman ng Amerika yan? Ito bang Indonesia papayag na magsarado yan? Ito bang Vietnam papayag na magsarado yan? Singapore, Taiwan, Malaysia, Thailand, India, papayag kaya yung masaraduhan? Japan, maglalaban-laban. Kaya nagpunta dyan ang Amerika para mapigilan niya kabang-awang ginagawa ni Xi Jinping. Ay puro mga tanga kayo. Yung mga professor nyo diyan na nagsasalita, ang Amerika, ang may kasalanan. No! Yung si Clarita, bangaw yun. Ito si Ruki, mga bangaw ito, mga ito. Magbasa muna kayo ng history para malaman ninyo kung sino masamang tao. Wala, pinagtatanggol ninyo ang China. Wala naman kayong alam. Lagi mo na sabi, wala nang na-order ng saging. Wala nang na-order ng durian. Anak ng weteng. Gigirahin na tayo, saging pa ang iyong iniisip. Sus Mariosip. Ewan ko naman kung anong nakita nito sa saging. Sus. Pasalamat nga tayo, nagre-release ang Amerika ng mga natural gas na dinadala dyan sa Asia. Kung hindi, tumaas din yan. Yung gasolina, kaya bumaba. Bakit? Nag-release ang Amerika. Nung gustong pataasin ng Saudi Arabia at saka itong mga Russia na yan. Anong ginawa ng Amerika? Nag-release sila para yung market hindi tumaas. Kaya ng China yun na mag-release. Walang ma-release ang China. Kulang pa nga sa kanila yung oil nila eh. Yung ang coals nila kulang pa sa kanila. Bago lagi nyo sisisin ang Amerika sa naggugulo. Hindi nanggugulo ang Amerika. Wala kayong alam sa Amerika. At saka yung panggigerang dyan, hindi basta-bastang, nagising si Xi Jinping, maggegera na ako, I'm gonna declare the war. No! Titingnan muna niya kanyang economy kung kayang manggera. Titingnan muna niya kung saan siya bibili ng oil. Sino magsusupply sa kanya. Ang Russia ngayon, tumatagilid na, parang umaayaw na sa China. Dahil alam ng Russia na kapag ginawa yan, mawawalan siya ng kitang 150 billion, almost 200 billion a year na idinidilib na binabayad sa kanya ng European. Dahil sa kanya bumibili ng oil at ng natural gas ang European. Kung sinabi ng Amerika, hey, wag na kayong bumili dyan para wala nang paghirapin natin yan. Kaya. Bakit? Ang pinakamaraming natural gas sa buong mundo ay Amerika. Kaya supplyan yung buong freaking European. Hindi yung sinasabi niyo, nayaman naghihirap ng Amerika, kailangan manggera na manggera. Mga gago. Hindi sa military equipment yumayaman ang Amerika. At saka hindi basta nang bibili ang Amerika ng military equipment. Lalo na sa China, hindi yan pagbibilhan. Ninanakaw nga nila kung paano ginagawa yung mga equipment ditong war equipment eh. Kung paano gawin. Pagbilhan pa kaya? Mga gago kayo, hindi nyo alam. Mga tanga talaga kayo, wala kayong kaalam-alam. At saka yung hindi na kailangan magbili ng military weapon ang Amerika. May oil ang Amerika, kaya nilang magbili. May natural gas ang Amerika, kaya nilang magbili. Maraming farmers dito, maraming beef.
marami silang ano dito talagang pwedeng ipagbili nila. Pwedeng i-export nila. Alam mo kung manggegerahan lang, hindi na ang Amerika bibili pa sa iba't ibang lugar. They can do their own here in America. Lahat ay naandito. Kaya nilang supplyan ang buong tao dito sa Amerika. Farming, ang Amerika madami. Rice, madami din ng Amerika. Hindi nga lang yung yung mga ibang galing sa Thailand. Long grain, marami. Masarap din naman. Magandang isangag. Pero anyway, ang ibig ko sabihin, itong mga ito ang nagpapalakas ng loob para po magkaroon ng gera diyan sa Pilipinas. Ewan ko naman kung bakit gusto ng mga ito manggera. Magpasalamat po tayo at dumating dyan ng Amerikano na napigilan itong ginagawang kabang-awa ni Xi Jinping sa ito talagang binabalak niya manggera at kunin niyang saraduhan niyang Indo-Pacific para mas-control niya ang lahat. Okay, yung paglipad, pagbaba ng eroplano sa Pilipinas, lahat ng mga barko, air, land, and water, gusto niya makontrol lahat yan. Yan ang ginagawa ni Xi Jinping. Pati yung oil na sinasabi ni Duterte, nabibigyan kayo ni kaya gusto rin niya makuha yung oil reserve dyan. Gusto ni Xi Jinping yan dahil dyan siya makakakuhang direct na wala siyang babayadan. Otherwise, laging bibili siya sa Russia or either Iran. Yun po lamang. Ay, talaga, marami pa akong sasabihin sa inyo na talagang yung mga ginawang kagaguhan ni Duterte. Kaya po tayo nagkakaganyan sa Pilipinas. Hanggang dito na po lamang. Hanggang sa muli po. Hindi ako titigil sa mga gagawin kong ito. Salamat po sa inyong lahat.